Magandang araw mga sangkay, ito na naman ang inyong panaderong waray. Sa video na to ay share ko sa inyo yung paggawa nitong ating panso bread. Kung tawagin sa amin, isang simpleng tinapay. Pwede nyo gawin ito para pang merienda at pwede mo rin gawin ito para pang negosyo. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutan mag-like at share ang ating video at pakisuportahan na rin po ng aking channel. Kung gusto mong matutunan kung paano ko ito ginawa ay panoorin mo lamang yung ating video simula hanggang dulo. Huwag kang magpa-fast forward mga sangkay para wala kang ma-miss kahit na anong step dito sa paggawa ng ating simpleng tinapay. So ayun, simulan na po natin yung paggawa nitong ating panso bread. Ito yung mga ingredients natin kakailanganin. Asukal, maglagay tayo ng vanilya. Sunod ay asin. Yan bali, siguraduhin nyo pong tamang sukat ng mga ingredients nyo bago nyo ilagay mga sangkay ha. Sunod ay maglagay tayo ng powder milk. Ilalagay ko na po sa caption yung ating kumpletong sukat ng mga ingredients. At maglagay tayo ng shortening at margarine. Next ay tubig. Next step natin is mix muna natin. Tunawin natin ng maayos itong ating asukal bago natin ilagay yung ating harina. So bali, iniulit ko yung kumpletong ingredients ito is nandiyan na po sa ating caption. Nalagay ko na, convert ko na rin po yan into cups at tablespoon para kung sakaling sa bahay lang kayo gagawa ay makakagawa kayo itong ating simpleng tinapay. Gagamitan nga pala natin ng makina itong ating dough sa pagpapakinis para mas mabilis natin mapakinis. At ayan na nga po, pag natunaw na natin ng maayos yung asukal, lagyan natin yung ating harina at yeast. At maglagay din tayo ng baking powder. So sa point na yan mga sangkay is paghahaluin natin ng maayos at bubuhin natin itong ating minamasa. Nuulit yung gagamitan ko po ito ng makina para mas mabilis kong mapakinis itong ating masa. Ito nga palang ating masa mga sangkay, semi-hard po ito kung tawagin. Yan, medyo may katigasan po. Pero hindi naman sobrang tigas at hindi rin siya malambot. So kung mapapansin nyo, yung pagdiin natin ay medyo may pwersa dahil medyo matigas lamang po yan. So ito na nga po is ginamitan natin ng dough roller para mas mabilis natin mapakinis itong ating masa. Sa paggamit naman po ng dough roller ay doble ingat po kayo, lalong lalo na kung kayo ay baguhan dahil hindi po biro kapag naipit dito ang ating kamay. At ito na nga po, napakinis na natin yung ating masa. Balikat na po natin yan. Bali ang timbang ko nga pala dito mga sangkay is 40 grams. Pero kung sakaling kayo ay gagawa nito para pang merienda, kahit hindi nyo na po dyan timbangin dyan sa part na yan. So bali kung kayo ay gagawa ng kalahating kilo lamang, 1 kilo itong ating ginawa mga sangkay. Kung kayo ay gagawa ng kalahating kilo, lahat ng mga sukat ng mga ingredients ay hatiin nyo na lamang po dyan sa ating caption para makagawa kayo ng kalahating kilo. At ganito nga pala yung aking pagporma ng panso bread. So yung mga sangkay, simpleng pagporma lamang yan ha. Sana masunod nyo ng maayos at magawa nyo ng maayos. At kung ikaw ay naghahanap ng iba pang recipe about baking dyan sa ating page mga sangkay, marami nang naka-upload dyan. Or gusto mo po pumasyal ka sa aking YouTube channel, Marshall TV din po, mas marami nang naka-upload na recipe doon about baking. At ito na nga po na forma na natin lahat. So bali, hihiwaan po natin yung gitna. So bali, ganyan lamang po yung style ng ating panso bread. Bago natin i-rest or paalasahin ay hiwaan muna natin yung gitna nitong ating pinorma na tinapay. Kung gagawin nyo ito para pang negosyo ay wag na wag nyo kakalimutan mag-costing. Alamin nyo po kung magkano inyong naging puhunan, nang sa ganun ay alam nyo rin po kung magkano nyo ibibenta ang inyong produkto. At ayan, habang pinapahinga natin or pinapalasan natin itong ating pinorma na tinapay ay gawa tayo ng ating pang toppings or panglagay sa ibabaw nitong ating panso bread. Ayan, asukal, powder milk, vanilya, at naglagay tayo ng harina. At haluin muna natin ng bahagya bago natin ilagay yung ating margarine. Yan bali, ito yung yung ilalagay natin sa ibabaw ng ating panso bread bago natin isalang. Para lang siyang palaman ng Spanish mga sangkay, pero ito is medyo matigas lamang ito. So ayan, ilagay na natin yung ating margarine. So bubuuhin natin itong ating pang toppings or itong ating minamasa. So bali, inulit ko mga sangkay, wag po kayo basta-basta magpa-fast forward. Maiksi lamang itong ating video para wala po kayong ma-miss na kahit na anong step sa paggawa nitong ating simpleng tinapay. So ayan, kapag nabuo na natin ay ilagyan na natin ng toppings itong ating panso bread. Inalasa ko nga pala ito ng 1 oras bago natin lagyan ng toppings. So bali, pinahiran ko muna ng evap milk para dumikit itong ating nilalagay na toppings. So ganyan lamang po kasimple yung paglagay natin ng toppings mga sangkay. Gadyaran nyo lamang sa ibabaw. Nasa inyo na po kung gaano karami ang ilalagay nyong toppings. At ayan, kapag maraming nalaglag na toppings dito sa ating tray ay kunin po natin dahil sayang din po yan. So ayan, bali, gamitin nyo lang din yan yung ating pinang toppings para dumikit. So ganyan lamang po yung pagtanggal or pagkuha ng ating mga naglaglagan na toppings. Padikitin lang din po natin dyan sa ating toppings na ating nilagay. At habang naglalagay tayo ng toppings ay dapat nagpapainit na po tayo ng ating oven para kung sakaling matapos natin lagyan ng toppings ito ay pwede na po kaagad natin itong isalang. So bali, yung init ng ating oven dito mga sangka is 180 degrees Celsius. Gagamit tayo ng katamtaman lakas ng apoy. Bali, bantayan nyo po ang inyong salang. Huwag nyo kakalimutan dahil baka masunog po yung ating tinapay.
like, share, and follow my page mga sangkay. At ito na po yung ating tinapay after 15 minutes. Luto na po yung ating simpleng tinapay or ang ating panso bread. Sana masundan nyo po ng maayos itong ating tutorial. Sana ay magawa nyo rin po ng maayos.